Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Miko Moto Farm. So yung video natin ngayon Moto Farm ay tungkol sa paglagay natin ng mga dowel or mga vertical dowels sa mabilis at madaling paraan from second floor to first floor. Kung yung mga project nyo Moto Farm ay second story, third story or ano pa man yan hanggang sa taas, ito yung pinakamadaling paraan na ituturo ko sa inyo kung paano yung paglagay ng vertical dowels. So based on the floor plan Moto Farm, at kung bago ka pa lang sa aking channel Moto Farm, please subscribe to my channel Miko Moto Farm. At bago natin itutuloy Moto Farm, intro muna tayo. So ganun nga Moto Farm, disclaimer, ito pong video na to ay para lamang po sa mga nag-uumpisa, mga nangangapa ng ideya tungkol sa paglagay ng mga dowels from second floor or third floor to sa baba sa first floor. So ituturo ko sa inyo yung madali at mabilis na paraan Moto Farm. So panoorin nyo hanggang sa dulo yung video natin ito Moto Farm para makakuha po kayo, makapulot kayo ng ideya. So let's go. So ito yung plano natin Moto Farm, So this is first floor plan, second floor plan. So kung mapapansin nyo Moto Farm, kung titignan nyo sa inyong mga plano, lahat ng plano Moto Farm, kung titignan nyo, lahat ng plano may numbers yan Moto Farm. So natatapat yan Moto Farm, kadalasan mga numbers na yan natatapat sa mga column yan. And then sa taas Moto Farm, letter naman yung nakalagay, pero nakatapat din siya sa mga column B, C. So ganun din Moto Farm sa second floor plan natin, yan, meron din siyang numbers pataas. Then sa taas, letters naman yung nakalagay. So umpisa natin Moto Farm. So lahat ng mga dark, halimbawa nasa second floor kayo Moto Farm or third floor, lahat ng mga naka-dark na shade na yan, ibig sabihin Moto Farm, yan ay partition. So yan, partition yan, yung mga yan Moto Farm. So yung mga walang partition, ibig sabihin maybe ito ay mga fixed glass or ano man yung ilalagay dyan, pero mag-aabang pa rin tayo Moto Farm, mag-aabang pa rin tayo. So hindi na natin pakikialaman yan Moto Farm, So umpisa natin dito sa shade na to. Halimbawa sa shade na to Moto Farm, yung paglagay nyo ng dowel dyan na vertical, pag nasa second floor na kayo, yan, so may partition dito Moto Farm, automatic Moto Farm, natitignan nyo sa baba. So hindi na kayo bababa ng hagdanan para tignan nyo sa silong kung may nakaabang din siya sa baba. Wag nyo pong gagawin yun Moto Farm, dahil may sa plano nyo Moto Farm na hinahawakan, meron po kayong first floor plan. So titignan lang natin yung tapat niya Moto Farm, B. So column B siya. So titignan natin sa first floor plan yung B, yung tapat ng B. So yun sa baba. So yan. So ibig sabihin Moto Farm, sa baba walang partition. So pag naglagay ka dito sa second floor ng dowel, huwag mong idediretso sa baba. So yun yung ibig kong sabihin Moto Farm. Maliwanag ba Moto Farm?
i-compare mo lang siya Kamoto Farm sa first floor plan o kahit man anong floor kayo nasaan, basta halimbawa nasa third floor kayo, sa second floor kayo magbe-base. Ganun lang yun Kamoto Farm. So halimbawa dito Kamoto Farm, nasa tapat siya ng column C sa mga poste. Yan, nakatapat siya sa letter C. So pupuntahan natin yung letter C sa first floor. Huwag na kayong bumaba ng first floor Kamoto Farm para tignan lang yung kung may nakaabang na doon. Tignan nyo na lang yung mga hinahawakang plano. So tignan nyo dito Kamoto Farm sa baba, sa tapat niya. So walang partition. So ibig sabihin Kamoto Farm, sa second floor hindi dediretso yung dowel nyo na vertical. So ganun lang yun Kamoto Farm. Ganun lang kasimple. Huwag kayong bumaba sa first floor para tignan lang nyo kung may nakaabang doon. Mag-base po kayo sa plano. Then halimbawa, eto Kamoto Farm. Yan. So naka-dark siya, naka-dark shade. Diretso yan. So syempre, titignan nyo ulit. So nasa tapat siya ng letter F to letter G. So punta kayo agad sa first floor plan niya ng letter F at G. So eto yung first floor, F at saka G. So susundan nyo lang siya Kamoto Farm, ano? Eto yun. Ayan. So ibig sabihin naka-partition siya. So mag-aabang kayo doon, mag-halo block yan pataas Kamoto Farm, ibig sabihin. So mag-aabang kayo Kamoto Farm ng dowel nyo na diretso, napapasok sa inyong mga runner pababa para dito Kamoto Farm. So yan sa second floor, yung mga dowel nyo dito Kamoto Farm, dediretso yan, bubutasan nyo yung mga runner nyo para may sasalo dun sa partition ng first floor. So ganun lang kasimple Kamoto Farm yung pag tingin nyo sa inyong mga paglagay ng dowel. Hindi yung lagay kayo ng lagay na hindi nyo tinitignan yung plano Kamoto Farm. Dapat tignan nyo yung plano. So halimbawa dito Kamoto Farm sa balcony, makikita nyo. So yan. So sa second floor, naka-partition yan buo. Then nasa tapat siya ng C at D. Ganun lang yun Kamoto Farm, no? I-check nyo lang yung kung saan siya nakatapat. Then punta kayo ng first floor, puntahan nyo yung C at D. So ayan. So ayan siya Kamoto Farm, ano? So ibig sabihin may pintuan doon. May pintuan doon, pero mayroon siyang partition dito na kasama. So ibig sabihin dediretso pa rin yung dowel nyo pababa, yung mga vertical dowels nyo pababa, dediretso pa rin yan. Kahit may pintuan doon Kamoto Farm, mag-header naman yan. So kailangan pa rin yan ng dowel. So ganun kasimple Kamoto Farm yung paglagay natin ng dowel. So yung mga sukat ng mga pintuan Kamoto Farm, naka-indicate dyan Kamoto Farm, hindi kayo malilito. Gaya nito Kamoto Farm. Yan. Kung mapapansin nyo, makikita nyo, may guhit yan pataas. Pataas. So yun. Sundan nyo lang yung mga sukat niya Kamoto Farm. Hindi kayo mawawala. So yan. Nawawala yung video natin. So yan. 1,150 millimeter. So nasa 115 cm siya. So yan yung finish o yung sukat ng pintuan. Yan yun Kamoto Farm. So sukat kayo from the center of the column or yung beam ay yung poste natin, pagawi dito sa kabila. So yun yung 115, yun yung pintuan.
So ganun lang Kamoto Farm, kahit dito sa gilid, sa kabilang side, pareho lang din yan Kamoto Farm. Kung ano yung tinuturo niyang linya, yun yung sukat Kamoto Farm. So dito halimbawa sa second floor natin ng column A at B, number 7 at number 6. So pupuntahan natin agad yung column A at column B sa first floor. Huwag kayong bumaba, ulitin ko Kamoto Farm, huwag na kayong bumaba ng first floor para i-check nyo lang kung may nakaabang doon. Baba kayo, then 6, 7. So yan, 6, 7 yan. So ibig sabihin sa baba Kamoto Farm, walang partition. So kahit dito sa taas, second floor, walang partition. So huwag kang mag-aabang. Pero the best, Kamoto Farm, mag-abang ka kahit konti lang. Pwede mo naman siyang tanggalin kung ano pagka nagkabuhos na kayo at magpi-finish na kayo, pwede mo naman siyang tanggalin Mas maganda kaysa yung magtitik-tik ka Kamoto Farm. Kahit konti lang yung iaabang mo, okay lang. So ganun yun kasimple Kamoto Farm. Sana naintindihan nyo. At so yun yung pinakamabilis na paraan at magandang technique Kamoto Farm pag naglalagay kayo ng dowel na vertical. So ulitin ko Kamoto Farm, ito ay para sa mga baguhan lamang at yung mga nangangapa pa lang, may project na 2 stories o 3 stories building. Para po sa kanila ito, hindi po para sa mga magagaling na. So sa mga magagaling ng tumingin ng plano at magaling na sa diskarte, skip nyo na lang po yung video. Shout out po sa inyo mga master. So ganun lang yon Kamoto Farm. So yan. So lahat naman ng mga dark shade na yan, ibig sabihin yan Kamoto Farm is partition yan. Lahat yan Kamoto Farm. Ganun din sa second floor, lahat yan partition. Yan. So yun Kamoto Farm, sana naintindihan nyo at nasundan nyo yung mga explanation ko Kamoto Farm, dahil napakasimple lang, napakadali, diba? At kung may itatanong ka Kamoto Farm, pwede ka mag-comment down below para masagot po natin. So ganun lang yung explanation natin sa paglalagay ng mga dowels Kamoto Farm na vertical. At kung may natutunan ka Kamoto Farm, at kung may napulot kang ideya sa video ito Kamoto Farm, baka pwede namang pasubscribe sa ating channel. At ito yung pinakamabilis at pinakamadaling gawin Kamoto Farm kung maglalagay kayo ng mga vertical dowels from the second floor to first floor or third floor to second floor. Basta sundan nyo lang yung floor plan nyo Kamoto Farm, hindi kayo mawawala, nandun lahat yung sukat. So ulitin ko ulit Kamoto Farm, sa mga patuloy na sumusuporta sa atin, mga subscriber natin, maraming salamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. At dito na magtatapos ang ating video Kamoto Farm, and now Miko Moto Farm signing off. Bye!